dumaman po sa partibismo kan banwaan kan tinambak ka Maridisur. Uy, pinag-uumaw ni Congressman El Villaporte sa entrevista kasabago, naibareta niya to yan sa newscast kasabago po, naibareta niya na niya to, and na-interview pa si Congressman El Villaporte na ang sabi, mayo na kaya ngayong mga ginibuan na kalaban tamakusugon po da dyan na ang kandidato para vice mayor kan banwaan kan tinambak si Kagawad Burha dyan po sa banwaan kan na tinambak. Kaya nga digdi mayo na maginibo kung ano-ano na lang yung issue kung ano na lang yung issue na pinagagigibo. Aber daw, garo makakaulay ni Yitbo and para vice alkalde kan banwan kan tinambak ka Maridisur, kununtan sa iyang linya. Basta Bareta, sigurado. Yitbo, marhay na aga sa imo, kamin. Salamat, Boss Jonel Maray na pagkaaga. Pinagmarahay ta Jonel na apulaan si Vice Mayor Ervin Burha kan tinambak Camarines Sur. Tanganing masimbag niya ang mga issue na pigpapalakop kan siguro iaram talaga kalaban sa politika ini ni Vice Mayor Ervin Borja kan tinambak na siya ma-disqualified ta dual citizen an kandidatong si Ervin Borja. Kasunod mga ani pinagsabi ta na garo kan pagpuli niya sa Pilipinas kan 2009 pero nagkaigwan na ning paglakaw siya sa Bureau of Immigration para magbalik sa pagka-Filipino citizen. Marami pa kaulayan tatabi ko yan si ang kandidatong Vice Mayor kan tinambak na si Vice Ervin Burha. Sir, good morning po. Marina Aga. Good morning tabi Boyet, as in good morning man sa imong anchorman. Junel po, Diri man Junel. sa mga Junel. Good morning Junel saka sa mga paradangog sa programang ini. Opo. Ano po tabi, paki-explain daw po tabi ining garopig papalakop na issue kan sa imong kalaban diyan sa politika sa tinambak tabi, sir. Halos kaya masambulan na siging relibot ninda sa mga barangay. Kang inot dahil ko lang pigi-intindi, sige sinang patubod sa mga tao sa barangay na dahil na ako butuhan, ako disqualified. Ako dual citizen. Aram mo, Boyet, kung basahon mo talaga, primero basahon mo ang konstitusyon, yaon dyan nakabugtak ng dual citizen cannot run for public office. Pero nalilingaw sinda na igwang ipinasarkan 2003 nin lay Republic Act 9225, itong dual citizenship law. Yaon dyan sa Republic Act 9225 na ang dual citizen pwede nang magdalagan, pwede na magkandidato basta na mag-execute nin sworn renunciation of foreign citizenship. Saka iyan dapat ilakip mo sa imong COC. Iyan 9225 na iyan, lay bagayan na pandayan na Senator Drilon kan 2003. Iyan, kaya baga kadakol na ngunyan ni nagkakarandidato na dating mga hali sa Amerika, sa iba-ibang nasyon, na iguang citizenship sa foreign countries. Ako, nag-retire ako, nagpuli ako kan 2009. Pag ang primero kong ginibo, kasabay ko sa Kuyang Aki, nagdumang kami sa Bureau of Immigration sa Intramuros. Nag-apply ako, as in at the same time, nagsumpa na mabalik sa pagka-Pilipino. So pagbalik ko sa pagka-Pilipino, ang status ko dual.
ngunyan para magkandidato ka, sabi ko nga ni, sigun sa Section 5, subsection 2, kan Republic Act 9225, isasabi dyan na pwede na ang sarong kondisyon dyan na mag-execute ka nin sworn renunciation. Ma-renounce ka kan pagka American citizen before an officer authorized to administer oath. So iyan paulit-ulit ko pong pikigibo. Basta kung makandidato, ginibo ko sa tubangang kan buwes, kan judge. Pero ang cuts kaya dyan ko yan, Boyet, ang cuts dyan, na oras na ikuha ka ng renunciation, dahil ka na pwedeng magamit ka sa imong US passport. Taigwa na nagiri mo kayan na mga dual citizen, tapos nag-renounce, nag-execute din affidavit, tapos nagbiyahe gamit manggirara yung US passport. Ito, mga nagka-disqualify ito. Dahil ang sabi ka Supreme Court, dahil ka ngayon naging totoo sa imong pigsumpahan. Isa kaso ko, ni minsan puon ka na ako mag-execute yan. Dahil ako naggamit ka sa kanyang US passport, as in pagkuako, pagbalik ko sa pagka-Pilipino, pig-issuean ako ng passport kan Department of Foreign Affairs. So, Philippine passport ng kapot ko. Ngunyan, ining mga kalabang ko digdi, siguro, mayo man mai-issue ako, tamayo man akong, dahil makasabi na ako naging korupto, na ako nag-abuso sa poder, kaya mayo naisip yan. Opo. Kundi yan, ang pigreklamo ko, ano niya ako, sige na kamong taram kayan sa barangay, ano kamo may order na, hali sa Comelec, ano may desisyon ang Comelec na ako disqualified. Kung mayo man niya ako kamong kapot, fake news ang pigigibo nindo para rauton lang ang sakuyang kandidatura. So, iyo yan ang nangyayari ngunyan, Tabi Boyet. Opo. Sir, kuya, nagaro giligiban sa imong ang naarog kayo nga issue, tagaro kuya, nahiling-hiling nila na makusugan sa imong kandidatura dyan sa Tinambak. An totoo, inihabo ko man na ako maging presumidong tao. Kaya nga ni ako desidido sa pagkakampanya si Saybayan makakasabi kung ika talaga ang magana. Opo. Pasiguro man ako, kundi ang mga nadadangog ko kaya digdi, ang kalaban ko, garuma yung naisipan ng sistema. Aram mo ang kalaban niya digdi, sa diri niya, aram mo tanong sinasabi ko sa diri niya, siyam na taon na naging vice mayor, siyam na taon na naging kagawad. Andangog ko sa mga tao, garo umoy na ang tao, pabalik-balik na sana, na mayo man managayong maray na komplisiminto, kuwira kayan, dahil man nagiging matinabang sa mga nangangaipo. Ang bantog digdi na pag rinanihan kan mga taong may hilang, mga nangangaipo, ay padulag-dulag. Mabuyo mo man daw makorner, matao 20 pesos. Iyan ang nadadangog ko, yung mga taram-taram digdi. Sabi ko, iyan ang magiging kalaban niya. Dahil niya ako, 18 years. Kung ako 18 years sa pwesto, tawan mo sa nang 5 tao lang na magrani sa emo, aral daw, na matabangan mo daw. Mga simpleng tabang. Ay niya ako, lintas ang 18 years, ikaw akan 38 mila, 38 mila butante, laban sa imo digdi. Iyo po. Pero niya ako, kung ang 18 years, kulang ang sa imong na ipapahiling sa banwaan, ay halawi ko naman ang 18 years na dahil magimatan tao. Iyo po yan sa totoo lang. Kaya, garo nagko-concentrate mo yan, ay ipadisqualify mo ngaya naning ikamang ginari ang kana. Kundi,
bako man kitang ko yan. Yet, Oo. sabi ko nga ni, bako man niya ako kung patal na tao na malaog sa sarong bagay na daipig prepararan, daipig adalan. Iyo po, ang report na receive ko tabi, Vice, kuya, na mayo pa man na pigga sabi na kumilit dyan sa indong lugar na igwanang naglaog sa indang opisina nga reklamo sa pagiging, na para maging ka ma-disqualified po tabi, Vice. Iyo po tabi, ito nga ni, na interview sa sarong radio station, interviewan Comelec Registrar digdi si Mr. Tate. Ikumpirma niya na as far as their office is concerned digdi sa Tinambak, masindan ni nare-receiving kuyan na disqualification case laban sa sako as of yesterday. So sabi ko, kung araw kayan, ano to sige sindan tararam sa barangay na disqualified ako. Karuna niya ako ito bagang ngaya buntulong ko ngayon yung kalabang ko. Tapos dahil man nabuntol, sige ng pangistorya, binuntol ko bang ngaya, bungaw. Garo po ang ginigibo ninda, pigkukondisyon ninda ang isip kan mga tao dyan sa Tinambak na masasayang ang buto nindo. Kung mabuto kamo kay Ervin Burha, disqualified na sana. Iyong gayo. Oo. Iyong gayo yan. Saka, assuming na nag-file sinda, aram mo yet, assuming na nag-file sinda, aram mo ralabang kayan, halawikon. Hababa Epo. ng 5 taon. Halababa na, tarapos na ang term, kan maiilihir sa 2025, ining taon eleksyon na ini. Ang kasong yan, dahil pa, lalo na kung ang reklamo ninda, iguama ning kapas na magkuanin maray na abogado, mag-sustainer kang kaso, halawig yan. Kung talagang nag-file. Ako po nakulaon na maraming pagtubod ko na ako kumplito taan qualifications na qualifications, requirement, pag-file ng COC na kumpli ko gabos. Na anytime, igo akong copy, receive kang pumili, anytime na may mag-file ng disqualification, ready akong magsimbag, ready akong magpahilig ka mga papilis ko. Ano po yan? Primero, siyempre, ang qualification, edad. Nasa edad ako. Residency. Pun kan mag-uli equaling US. 16 years na ko digdi sa Pilipinas, digdi sa Tinambak. Publicly known na yaong kami sa residensyang ini. Tapos niya ako, iyang pag-abot sa question kan dual citizenship. Niya ako, preparada ako kayan, nagbasa ako kayan, nagpag-submit ko ng COC, kalakip kayan, itong sa kong sworn renunciation kan sa kuyang citizenship na pinirmahan si Inot, pinagpirma si Judge Crescencio Cortez. Ingon yan ininghuri si Judge Agwalada kan RTC dyan sa Hall of Justice. Ayun po. Kuya, ano man po ang sa pagtubod mo, igmasindang pugol ng mga papeles para, kuya, na nagsasabing ka dual citizen, ipipresentar ninda dyan sa Comelec para ka ma-disqualify. May kapot pa po kaya kasi ninda kaya o mayo? Mayo po, aniling ko, sige, may pigpapahiling-hiling man da sa PowerPoint. At pigi pa para pahiriling ninda, lay. Pero, aram mo adlay, pag pinili mo sa naman itong sa ibabaw, adlay magaton minsan ibabaw. Kaya araw kani disqualified. Pero dahil napigbabalian unless he or she execute an affidavit renouncing US citizenship. Dahil namin yan, minsan kinakat ninda, ipapahiling sa publiko. Ito sa nang general rule. Mayo itong exceptions to the rule. O tanganin, maribong ang tao, ay siyempre, yan gibong iyan, panluloko, saka, pag-buwan man daw yan, pag minus man daw sa mga kababayan na Pigpapatal, garo pigpapatal ninda. pinapatal nila, hirakman. Oo. Hirakman. Oo. Jonel, may kapot ang katabi kay Vice Mayor Erwin Borja. Okay. Vice Marina Agapot Abi. Good morning, Junel. Good morning po. Opo, so dumanda, ako kaya nagngangala sa digdi sa sinasabi nindang disqualification and sinasabi nindang US citizen ka.
Now ngunyan ano ta inako ka bilang konsyal kan banwaan kan tinambak dyan na kung talagang totoo ini nga sinasabi ninda, ano po ta tinugutan ka kan Commission de Election and nangara ka and pinatukaw ka po. Yun na po nga yan. Hindi ako, ini mga taong ini, kang iribahan kami sa sarong political party, da isinda ning girong-girong. Ngunya nagkasuruayan kami, kaya sige purulok-pulok. Pero, duman po sa interview, kan Comelec Registrar Kasudma, na nakapost sa Facebook. Kirk Thomas Tate. Oo, ako yan ko ni ning pamangking ko na ni. Ay, iyo. Ang sabi po ni Thomas Tate, ang sabi niya, ipo nga ya, i-confirma niya na kanako mag-submit ng COC, igwang kalakip ni renunciation, affidavit of renunciation. Tapos, attach ko pa nga ni si Sakuyang certificate of reacquisition of Filipino citizenship. Oh, so, gusto sabihin, may sinumpaan kang salaysay duman sa affidavit mo na pinag-surrender mo na ang pagiging US citizenship mo. Iyo po. Iyo. So, sumayo ng question na sabihin ka pang dual citizen na ika nga ni, sinurinder mo na si pagiging US citizen mo po, tabi, sir. Aram mo po, ang totoo lang, ang totoo sana, dakulaon daw ng sakripisyo ang ginibo ko, makasirbe lang hindi sa tinambak. Isip-isipon mong dahin ako makabiyahe o siring sa Amerika. Naigwa ko duman aki na nagkaigwa na kong makuapo kan sarong kadakaagin simana. Pero si Mrs. lang ang nakakaduman, nakakabisita. Sabi nga ni kanaki ko, ano nga taday ka nakakaidigdi, dahi ka nang nakakabisita niya ko. Pigkuyan ko niya ko ni nag-execute ako ng affidavit na ako renounce ko ang US citizenship. Kaya niya ko, dahi ko pwede nang magdamit ka sa kuyang US passport. Nailing-iling mong sakripisyo siya. Iba nga nakaulay ko, pigtutunto ako. Anong ito? Na dahil lang sana nga sa politika, kundi araw kayo ng iba-ibang kaugmahang kang tao. Sabi ko, ako, 30 years ago, nagali ako sa Tinambak. Mahilig na ako sa politika. Nagi akong SK Federation President kan Tinambak. Nagtukaw akong Youth Sector Representative. Nagbalik ako after 20 years, nagbalik ako digdi, yaong pa sa puso ko ang maglaog sa politika. Lalo na nahihiling ko man na ang araw kayo niya yung kalabang kong ini. Niya ako dapat may maglaban sa araw kayo. Kung pabalik-balik na sa naman, pauro-utro. Pero niya ako dahil maabanda sa tuyang banwaan kani, dapat na ako mga bagunaman, mga bagong lalaw gunaman. Masakit nga ako, lalo na mga politiko na ginigibo na sa naman hanap buhay ang politika sa mga barabanwaan. Dapat niya ako punduhon ta na yan. Kung di mapupundo sa naman yan, kung tawan mong maray na alternative ang tao. Opo, oo. So, ano po ni, nag-aadal man lamang an sa imong mga kalaban na, siyempre, duman po sa pag-file mo ba ganina certificate of candidacy kadtong magdalagan ka bilang konsyal na nanggana ka po ngani igwa ka kadtong pinag-aapod na sworn affidavit of renunciation kan citizenship kan US. So duman sa pag-surrender mong ito naging legal ka na kandidato kaya inako ka kan Comelec. Ano po yan? Nag-adal man lamang, intindihan man lamang kan sa imo pong mga kalaban dyan sa parte mismo kan na tinambak po tabi, ang sinasabi? Ay, siguro nag-aadal man. Kung minsan may tao na habong basahon ito dahil mapabor sa gusto ninda. Dilihis-lihisan. Pariyo man po yan kan mga abogado. Nako, ang abogado, iba-iba interpretasyon kan lay. Kaya nga sa kada kaso, may opposing lawyers. Opo. Sa iba-ibaan interpretasyon.
niya ako libre sa naman mag-file nin complaint. Pero niya ako ang pagpatunay kayan bakong madali. Opo. Bakong madali. Opo, oo. Sir, ang COMELEC National Office and Central Office, mahayo man sinasabi na diskwalipikado ka po. Mayong disqualification order gikan sa parte kan COMELEC Central Office and mismo nagsasabi ang COMELEC officer nindo dyan, ang COMELEC registrar dyan po sa parte mismo kan banuan kan tinambak na qualified ka po na magdalagan sa parte kan pagiging vice alkalde kan banwaan kan tinambak Kamara de Sur. Apwera kan nahihiling tanga rasunin na politika. Ano po ta ginigibo ini kan sa imong mga kakontraryo? Iyo na po nga niyan. Siyempre, politics, anas naghahanap nin ganahan. Siguro pigi, at kuwan, sabi ko, sa laban ming ini, simple man lang. 18 years na siya, nagtukaw sa pwesto. Ano sa iyan, sa naman i-discuss sa tao, ano ang nakaginiribuhan niya sa dapat? Ano ang mga naginibuhan niya? Ano ang mga karahayan? Ano, naging maray siya sa mga constituentes? Tagani na ipadagos na ibalik naman siya sa pwesto. Ako man, nagtukaw na ako ng pagtapos kaniyang turnong ini, 3 years, sasabi ko ba kung anong mga na ginibo ko, ano pa kakayahan ko na pwedeng magibo ko, araw ko na kayan. Kundi ako, makumang kung presumidong tao, baka niya ako mayong naisipan na issue. Kundi yun na nina, ipadisqualify ko ngayon. Duwa sa naman kami naglalaban, di ko madisqualify. Sa habo sa gusto kan tao, dawa habo naman, siya ang bubutuhan. Pero dahil po nila mangyayari, ginagarantiya ko sa mga taga-tinambak. Ako, tubod man po ako kayan tabi vice, ta inot na inot, ining pinagsasabi nindang ipapadisqualify ka. Garo masakiton inita, inaako ka na nga ninda maging legal na kandidato kan COMELEC, kan nakalihis pong burutuan sa pagkakonsyal dyan po sa parte kan tinambak. Inanggana ka pa, pinagproklama ka pa kan COMELEC. Iyo po. Iyo, totoo po yan. Kaya masakit-sakit ini, dahil kung nagtutubod na mangyayari niyo, ang pinakamagayon kani, mismo ang sa imong kalaban, tanganing malinawa na maray, magdulok sa COMELEC, tanganing siya mismo masabihan kan tunay na pangyayari. Yan. Saka ako, rereklamo ko sa naman magtaramsid na kaya sa publiko kung igwanang order ang COMELEC na Tama ako po. diskwalipikado. Pero sa panahon na ini, manganing na-receive notice ang COMELEC digdi sa tinambak, saka ako, mayo man akong nare-receive. Ang procedure baga, sabi Jonel, ang procedure, irereklamo. Opo. Tapos ang COMELEC, pag nakreceive ang reklamo mo, pag nahiling na may valid ang reklamo, papadarahan ka man ni surat nga magsibag. Opo. Iyan ay naapod tang due process na ang ambos-lados matawan din pagkakataon na mag-depensa ang akusado. Pero sa kunyan mayo po nare-receive, kaya niya ko, ang pikain niya ko ng doktaram na yan, fake news iyan. Iyo. Na kung nataram ka muna mo, disqualified na ako. Opo. Maski nga ni si Congressman El Rey Villaforte kasubago po sa entrevista, Iyo po. nagsabi na maayo man ngayon mangyayari yan mga kuya na yan naiproklama nga ni inanggana nga ni nga bilang konsyal inako nga kan COMELEC pagkatapos makusugon kaya nga na kandidato para vice alkalde kan banwaan kan tinambak si Kunsyal Bura kaya nga ginigibuan ninda kung ano-ano. Ako nga nagtutubod na manggagana ngayon and matrayumpo and partibismo kan mga black propaganda kontra po sa imo. O mismong congressman po iyan na nagigibo kanli, nagtutubod po na an sa imong kandidatura legal basado po duman sa pag-surrender mo kan sa imo pong citizenship na pinagsumpaan mo mismo sa affidavit mo. Iyo po, salamat po. Ako po nagpapabot din pagpapasalamat kay Congressman El Rey, salamat po marami na
arog sa iyang tao na may halangkaw na pagkaintindi, nagpapatotoo, nagsusuporta na ako dahil madi-disqualify. Oo. So kung ito nga ni mismo nagigibo kan lay pagkatapos an commission de election maging an COMELEC local registrar dyan po sa Indong Banwaan naggigibo, nagsasabi po na mayo nin disqualification and legal an sa imo mismo nga kandidatura, ano pa ta pinagpaparapadagos panindaan black propagandang init. Kilakay po ang pundo na nindayan and magimataan sa tuya mismong mga kababayan dyan na iniyo po saro sa ng black propaganda na sarong fake news. Iyo po. Kaya iyan ang ginigibo ko ngunyan. Kaya po niya ako labanan taan fake news, hindi sa tinambak. Baka dahil malabanan, magdanay ang kaputikan, makailihir nin mga salang tao. Hindi sa tinambat. Ang pinakamagayon kay advice, ipadangog mo itong pahayag kan na COMELEC local registrar dyan po sa party mismo kan Banwaan kan tinambak tanganing masupal palining mga kalaban mo. Iyo po, post ko na sa Facebook si recording katong interview kay COMELEC registrar di sa tinambak. Oo. Pero ba ini yung mga isyong ini dahil man apektado sa imong kalakawan sa batalya kan politika? Dahil lamang ako apektado dahil ako mismo personally aram ko na dahil ako madi-disqualify di sa laban na ini. Talagang sabi ko nga subago, ang ano man na bagay na piglalaugan ko, pigaadalan kong intir sabi Junel, dahil kamatubod na yaon pa ko sa Amerika, dahil pa ko na uli digdi, nagparabasan na ako nin mga artikulo. Saro pa, maski si itong inot kong paglaban, dahil kamatubod, nag-seek ako nin audience sa consular office dyan sa US Embassy, na inatubang ako kasi itong consul, discuss ko sa iya ang bagay na ini. Kaya, preparadong marisabi ako, Junel, dahil ako basta nagtapsok na dahil reglado ang gabos na anggulo. Oo. So maliwanag po yan so dapat talaga sa tuwing mga kababayan na maging bukas sa mga black propaganda urog na ngunya na nag-aabot na ang campaign period. Kada dapat kaya na kan nagsumiter ka inot dapat kung talagang igwasindan in kuyan na ebidensya na ikadinadiskwalipikar, dapat kadto pa lang pag-file mo kan COC sa pagka-busy alkaldi, inilatag na ninda po yan. Ano po? Dapat po, arog na kayan. Kundi, sabi nga ni kan COMELEC registrar kan sunma sa interview, kinapot, ano po nga may kalakip na affidavit of renunciation si Consul Borja kan mag-file. Igwa po nga. Dahil naman siya nagdingar, igwa po nga. So maliwanag po yan na base yan sa konstitusyon na idinagdag o pinag-imiendahan. Ano po tabi, sir? Iyo po. Oo, yan ang dapat sinasabi ninda sa publiko. Dahil man nito si Junel, dahil man nito imindahan. Dinagdagan lang. Kundi ang konstitusyon naggibo ninlay para sa mga Pilipino na gustong magbaralik sa Pilipinas kat 2003. Iyon na ning Republic Act 9225. Ngunyan, ining Republic Act 9225 para dai maging salungat sa pigsasabi sa konstitusyon na dapat magkaigwa ka sa nang sarong alidyan sa Pilipinas lang. Kaya binugtakan ninda dumaning kulatilya na kaipuhan ika mag-execute nin affidavit renouncing US citizenship para na allegiance mo saro lang. Opo. Pag ika magtukaw sa sarong public office. So maliwanag po yan. Oo. Iya po. Maliwanag po yan. Kaya sana dahil madaraan mga taga dyan sa Banwaan kan na tinambakan yung mga black propaganda laban sa imo po kan sa imo mga kalaban. Sabi ko nga ni Junel, magtubod sila kung magsabi na sa 3 years kong pagiging konsyal
ako nag-imbwelto sa korupsyon, Mm-mm. na ako nag-abuso sa kuyang pwesto, nag-take advantage, na kung ano-ano ang intrahan ko, sa tinambak na didilinsyahan. Magreklamo sinda kung ako naging daindata sa mga constituencies na pagdulok sa ko, dahil ko lamang matawan ng tabang. O yun ako, yan ang dapat na sarong importante pa na ako nagkonsyal, sabihon ninda kung ako naglabot nin tukawan sa Sangguniang Bayan. Opo. O yan ang mga kakundian na dapat tirahon ninda, tanganing dahin ako ibalik sa pwesto. Mm-mm. Opo. Ang tao kaya bagang malalamuson na makakuha lang nin paagi para makasalbar siya. Ano po? Iyo po. Okay. Vice, ano ang mga, kuyan po, ano ang mga plano ta pag ika na po nagtukaw na vice alkalde kada banwaan kada tinambak po tabi, sir? Kuya po, kadakol sa pagtukaw kong bilang konsyal for 2.5 years na. Kulpi po kitang na-obserbaran na dapat i-improve pa na sarong legislative body kang banwaan. Primero, na malisyahan ko na igwang mga barangay officials na gusto man magparasar nin mga leyes, alagad, nagduduwa-duwa ta ang pagsusurat baganin mga ordinansa, masakit. Mm-mm. Kaya, para sa sako, imbis panoong kuan sa ang bayan ng mga empleyado na kung minsan naghahapunan na sa naman sa nagkakarapunan sa irarom ka na akasya. Niya ko, ano daw kung magkuakitanin itong mga 2 o 3 legal researcher na nganing marayan mga leyes na nagigibo ta, ikadua, ini mga barangay officials na gusto man magpasar, matabangan, matawan nin pag-assist tangani makagibo man ni mga ordinansa saro yan. Ikadua, kadakol po na dapat maging responsive na marayan Sangguniang Bayan sa pangangaipukan na tao. Mm-mm. Ang Sangguniang Bayan po sa karahayan dapat tuwangkan na mayor Mm-mm. na kaipuhan masustiniran igwang nagdadakol ang mga requirements na pigahagad ka national government na dapat ang banwaan igwa na dapat sa paagi kan pagpasar nin legislasyon matabangan mo makumple ang pigahagad. Example dyan, sabi Jonel, ang gabos sa banwaan re-require mo dyan na dapat magkaigwanan nin sa diring opisina ang mga PWD. Mm-mm. Ini may mga kaninan. Opo. Sagpod ko niya, nagdidiskusyon kami kayan, saro ako sa sponsor, nagdidiskusyon kami na dahil na lang, disapprove na nga ni kang kay Riba ko ta, iyan ko yan, kay puan, siyempre daw ako ta, bayo sa majority. Mm-mm. Ang mga PWD kay puan, may saro naman opisina, tanganin pagdyan sa munisipyo, saro sana ang dudulukan ninda. Tama po. Matabangan sinda, kung may kuwenya ko, may kaipuhan, infirmary, mapabulong, may madara naman kayo duman sa infirmary. Mm-mm. O kung anong mga papilis ang kaipuhan, saro yan na dapat magibuhan ni lay. Kadakon pa, sabi Jonel, saka saro pa, siguro kaipuhan maging professional ang Sangguniang Bayan. Mm-mm. Kung itong mga karahayan, kambanwaan, regardless kan political affiliation, kaipuhan, insigida makitao mo ang pigahagad na lay o ordinansa. Dahil pwede yan na tauling iba-iba ang political maski karahayan naman, magpara kontra ka na makontra mo sa naan alkalde. Opo. Sabi ko dahil pwede, ang sunod pa, ara mo ang sarong banwaan na gulpian nagtitios. Mm-mm. Maski ang gawi kan mga Sangguniang Bayan members, dapat ginumdo mo na gulpian nagtitios. Ano yan mga dapat Iyan mga unnecessaryng mga seminar na pigagastusan kang banwaan
Dapat medyo minimize. Takot minsan, kung minsan Junel, ang mga seminar, para rin na sa naman ang topic. Iyo, totoo po. O, tapos pag naka-receiving notice na may seminar, daralagan yan. Minsan sayang naman kan kwartataan sa rumbiyahe kan mga kunsyal, 30,000, May travel 35,000, allowance, ano po? mga travel. Oo, Sige, dapat kilingon mo man, kung dahil naman kay puhan, dahil na ka mo. tama po, tama. Ito sana mga importante, saka igong mga topic mo niya sa seminar na makukuha mo, i-google mo, makukuha mo ang lecture Mm-mm. sa internet. Ang gusto ko sabihin, mantanggol pa nagtitirios. Medyo i-minimize ang sobrang gastos. Ang saro pa na dahil ko nagugustuhan iyan na seminar. Imbis na ang magluwas sa Facebook mga retrato na yaong ka sa laog, kang classroom, ang nagruluwas itong mga pasyar. Mm-mm. Pero mga makanus baga sa paghiling kan mga constituencies. Iyo po. Oo, sayang talaga kang kwarta. Sayang kang kwarta kan Sayang. Sayang. Opo, oo. So, yan na mga plano ka na magayon po, pag ika na siguro ang magtukaw, duman sa mga resolution pag tinake note and pinag-paskil sa mga ordinansa, siguro po tabi, gibo kita, copy kaya, ikuyanta po, si English, ikaagta sa, i-translate Bicol. ta sa Bicol. Tanganing naiintindihan lalo kan sa to'y mga kababayan tan iba kaya kung English po kaya baga inuuruga ka na magbasa although naiintindihan inuuruga ka na magbasa pero pag kinagbuyan sa Bicol magiging interesado ang iba. Iyo po. Opo. Sa katigahaman pa sa ordinansa dapat may mga public hearing nganing makuha mo ang mga opinion kan tao na maaapektaran kan ordinansa. Mm-mm. Tama po. Okay. Vice, salamat and sa pamilya nindo ang barkada ko si Guapo si Arnil Ay po. ang apod ko diyan Guapo. No. Oo. Haloy kami nagiribanan kaya so yan na barkada ko si Arnil. Oo. So salamat po tabi Vice. Sana naintindihan kan sa tuyong mga kababayan diyan sa Tinambak and lalong-lalo na kan nagpapalakop nin fake news na mga kalaban nindo sa politika na bakong totoong diskwalipikado ka po. Salamat po, Junel. Okay. Salamat po. Yet po. Yep. Ito nga sabi ni Kunsyal, ito nga iba na Pilipino halos magkahibi para sa maging US citizen. Siya sinikwal niya pagiging US citizen. Sinikwal. Sinikwal niya. Oo. Pagkatapos kung iisipon mo, sinikwal niya itong pagiging US citizen niya na dakulang oportunidad sa mga Pilipino makapagserbisa na diyan sa Banuan kan Tinambak. Gabos yan na mga biyayang iyan pinabayaan niya. Winara ni Kunsyal Ervin. Samantalang kung dain niya kuya sikwal ang pagiging US citizen, ayan mo man oras pwede siya magbalik duman. Ayahay. Pwede siya magbalik duman, Kundi makagiliginhawa. sa pagkamuot niya, nahihiling niya na kunyaon siya dyan, matatabangan niya ang mga taga-Tinambak. Kaya mas pinagmaray niya na haliw na, isurrender itong pagiging US citizen niya. Mas happy ako igdi sa banwaan ng Tinambak, magserbi ka na sa tuwing mga kababayan. Yan ang nasa isip ni Ervin Burha. Saka sa rupa, tama itong sinabi niya na itong mga seminar kan mga barangay official, kung siya mga official kan na banwaan, na ako baga, naging kuyan man ako, barangay kagawan, hilingon mo, dyan sa pagbabudgeting kan mga barangay, ang pinakadakula dyan na budget, ang sa travel, seminar, pag-abot dyan sa... Kung mga maseminar man lang, patapos urulayan, ang mapadapita sa local government code, dyan ka na sa DILG. Oo. DILG, Saka, kunon mo na,
and presensya kan DILG, kayang-kaya na yan ipaliwanag. Oo, may libro baga sa atong barangay kuyan. Basta may libro kayo, nagkaigwa ko kayan eh. Pag abot dyan sa kuyan, sa binyo, ano naman sa sekretary itong allowance. Oh. Di man maaratinler yan ng kuyan, seminar. Yaon niya sa kwarto, sige ang pabayli ng bayi. Totoo man, ay, dahil ko yung aram ko na yung mga babae. Itong iba, ha? Pero totoo yan na talagang dahil mo nag-aaratin din. Iman, pagkaka-eleksyon, pagkatapos kan barangay eleksyon, seminar nga, sunod-sunod yan. Sponsor yan kan na ano-ano nga opisina, kan DILG, Ligaspi, Naga, Lucena, kung sa isahin palang kakaiguling seminar, na samantalang pwede sila naman mag-imbitar baga no, taga DILG. Oo, DILG. Taga Comile, kalimbawa, Oo. pwede ka mo na mag-imbitar sa barangay o makakatipid, pakakanon mo lang yan dyan, pagkatapos Tama. UX na yan. O, dyan ka, man pa sa Ligaspi. dyan ka mo sa Blue Room nindo, sa conference room, digdingan kita, seminar kita, kaya minus ayan, gastos pa. Tama yan sinabi ni Kagawad daw para Vice Mayor Kanda tinambak na kuya na yan, itong mga importante na sana. Okay, thank you very much po tabi Vice sa oras na pinagkatao mo sa muya. Ngunyan tangaling malinawan ang issue dyan sa banwaan na tinambak Camarines. Thank you very much sa tabi. Salamat tabi. Yes. Salamat. So yan na tabi, Jonel, ang karagdagan tang report na kaibanta si Vice Mayor Irwin Burha kan tinambak Camarines Sur. Si Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat, tabi Yitbo and kay Vice Mayor Erwin Burha. So iyan na mga tugang. Duman po sa mga kababayan di magparaturubod, tamahi man po talagang disqualification. May man pong dahil man nga ni nag-file, masakito na nagpaparasabi na disqualified. Duman sa inot na pinagpaparasabi kaniyo po na mga kagawad dyan, kung dai ka, dai mo sinurinder ang pagiging US citizen mo and dai ka nagkaigwa ka na pinag-aapod po mga tugang na duman sa mga kababayan pwede ka ma-disqualified kung maayo ka ning sworn affidavit of renunciation kan sa imong US citizenship. Ninuli digdi po mga tugang pig surrender and igwanin affidavit. Iyan baga sa korte, ang abogado partner sa korte, dahil ka pwedeng mag-ambog sa imong pinagsumpa na salaysay, pwede ka nakasuhan dyan na mga tugang. Pwede kang kasuhan, bakong iyo partner, iyo pastor, ano man nga sinumpaan mong salaysay, digdi, pawang katotohanan, yes po. Masabi ka, yes po. So, ara mo nga ang konsekwensya kayan, kana sa imo nga pinagasumpaan, kung igwa ngayon pagpuputi ka digdi, pwede ka nga makasuhan, pwede ka makarsil, yes po. So, iyan na mga tugang, dahil ka pwede na mag-ambog po dyan, lalong-lalo na, kandidato ka, insaro kang public official. So dapat aram ini kan sa iniyang mga kalaban. So iniyo po mga tugang saro sa ng black propaganda. Tamis mo nga ning si Congressman. Ay, dahil nga kamuha ko yan. Iyan nga saro sa ng pangraraot nga ninulita. Mayo na nga nin makukua na issue na maidadaklag dyan po sa nagkakandidatong Vice Mayor kanda banwaan kanda tinambak na si Vice Mayor na si Erwin Burha. So tubod pati niya kung na maagana ta makusugon niya makusugon diyan sa parte mismo kanda banwaan kanda tinambak. So si mga kalaban maglaban na lang kamo sa issue bako na po iyan na mga black propaganda na disqualified. So pag-arog po kayo ng mga black propaganda, nagpapahiling po sana na nagpaparakusog ang luya nindo, ninulit na nagpapaluwas na kamo kansalang mga impormasyon. Papitik-pitik lang sa BBS.
Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa. Duman sa kalaban ni Vice Mayor Ervin Borja, maliwanag po na pinagsabi kan Commission de Election COMELEC, mga tugang kung nagaantabay, lalong-lalo na po sa paagi po ni ni Kirk Tamas, si Tit, sinabi niya na valid ang pagkampanya, basta o valid po ang kandidatura. Simple sa naman mga tugang, kung nagsumiter ka kan sa imong sworn affidavit of renunciation, kan sa imong US citizenship. And ang sabi po kan COMELEC, ginibo po iyan ni Mr. Ervin Borja, ni Vice Mayor Ervin Borja. So nakapagsumiter siya kan sworn of affidavit renunciation kan sa iyang US citizenship. Kaya legal po, legal an sa iyang kandidatura. Kaya baga naging konsyal. And ngunyan na Vice Mayor siya, pag sumiter niya, yaon iguana naman mga tugang na piga sumiter po. So gustong sabihin, bako na siya named US citizenship. Iyan po, ninuli kayan, legal, as in inaako kan Commission de Election an sa iya pong certificate of candidacy. Ansaro pa, mayo po danin disqualification order. Mayo nin disqualification order, and mayo po mga tugang na naisumiter and party mismo kan opisina kan COMELEC Central Office na nagdi-disqualifikar sa iya. So nainot pa ang mga kalaban ni Vice Mayor Ervin Borja kisa sa COMELEC. Partner, so gusto sabihin, nainot si Kabayo duman, o nainot si Kalisa duman sa Kabayo. Na mayo nga ni nin pinagpapaluwas na order of disqualification and Commission de Election Central Office. Taan mapaluwas po kayan mga tugang ang COMELEC Central Office. Sumayo man po. So sa inagkua, sabi baga kan COMELEC dyan po sa parte mismo kan banwaan kan tinambak, maayo man nga kaming disqualification order na nakukuha. And madali man lang po nga pag ma-file ka ngayon ng kandidatura, magiging legal ngayon kung ika nga US citizen o ano man na citizenship, maski China ka, in-check ang citizenship mo, partner. Pag paluwas ka, kadtong sasabing sworn of affidavit of renunciation kana sa imong citizenship, ika po legal na kandidato na. And inaako na po yan kan COMELEC. So iyan ang nangyari, kaya nakatukaw. And nasambit na pong kandidato para Vice Mayor dyan po sa parte mismo kan na tinambak na si Consyal Ervin Borja. So sa inagkuang hapot, sa inagkua mga pahayag na iniyo pong sa iyang mga kalaban sa politika. Tamayo man nga ni, kinukumpirmar po kan COMELEC dyan po sa parte kan tinambak na maayo man nga ni ngayang notice of disqualification. Kung igwaman nga ni notice of disqualification, di pinadaraan na sinda kan COMELEC Central Office na nadeklara kayan iyo mismo ang COMELEC Central Office. O ilinga, itong mga nagkakandidato para senador, partner, gobernador, mayor sa ibang mga lugar, o ito po may mga notice of disqualification na pinadaran na kan na COMELEC, sinda disqualifikado, o ini maayo man pinapadara, taan COMELEC, partner, nag-iimprinta na ngunyan kan mga pangaran, kan mga baluta, partner, nag-iimprinta na po kan mga baluta. So dapat igwana kuta na ni notice of disqualification, ta si iba baga na mga kandidato, mga tugang,
iyan example lang sa Indo, tanganing malinawan kan mga taga-Banwaan kan Tinambak, and iniyo pong nagpapaluwas nin black propaganda laban kay Vice Mayor Ervin Borja, mga tugang tanganing malinawan ninda, Ancomelec Central Office, si mga nagkakandidato ning mayor, si nagkakandidatong governor, vice governor, may nagkakandidatong congressman, senador, so may mga notice of disqualification na, pinaruluwasan na kan Comelec, kaya sinda mga diskwalifikado na, taan Central Office, iyon na issue kayan, bako na iniyo pong nagkakandidato para vice alkalde sa Tinambak, iyo ang ma-issue partner, bako yan, kaya duman mga tugang sa mga kababayan hayag-hayagan man talaga na iniyo po sarong black propaganda. Ninulita mayo sindanin maipukul, mayo sindanin maidaklag na issue laban po dyan sa nagkakandidatong vice mayor na si Kunsyal Ervin Borja dyan po sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Bueno, mga tugang, digdi daw kita sa iba pang mga pag-uurulay-ulay niya to. Pero duman po sa mga kababayan kasubago na interview si Congressman Elry Villaforte kan 2nd District kan Camarines Sur, mga tugang. And sa entrevista kan tulong darakulang mga istasyon na digdi po sa Camarines Sur. And BBS FM, mga tugang, and KM Partido, asin and Rinconada, and DWFM. Asin si pagurulay-ulay, si entrevista, digdi po mga tugang, uya, dangugunta partner, and mga kaputan asin kasimbagan ni Congressman Elry Villaforte kan 2nd District, Camarines Sur. Just Reynaldo po sa Gabos at Datangog sa programa mo, Benji, at sa Bilog ng Camsor. Salamat po. Okay, Congressman, alam ko na may mga importanteng lakad ka ngayon, kaya lang sabi ko ma-interview ka namin ng kaunti. Congressman, dito muna tayo, Congressman, sa isa pong mga fake news na naman. Ito pong pinapalabas na naman po ng mga kalaban nyo sa politika, ito pong fake news na dapat po sagutin agad natin to para malaman po ng tao ang totoo. Reaction mo lang po, Congressman, dito sa mga bagong fake news na naman po na pinapalabas po ng inyo pong kalaban, Congressman Elry. Well, unang-una, alam naman natin ang mga kalaban natin sa politika, wala naman talagang plano, kundi manira na lang at magawa ng fake news kasi wala po silang positibong masasabi sa sadiri ninda. May mga nagkakandidato dyan, sige sa ng pangraot, pangluwas ng fake news. Then may masindang maray na pwedeng itaram na kung anong plano ninda, ano yung nagibunan ninda, anong planong gibuan. Kasi inot, may masindang mga nagibukad to. Ngunyan, may naman nagigibong tabang sa tao. At mas malala, may man talaga silang plano. So, ang plano lang talaga nila, baka man magkana sa eleksyon, kundi mga raot sa na dahil panahon kan eleksyon, pero talagang walang malinaw na plano plataforma. Sabi ko nga, igwagan mga nagkakandidato na dainganin da napaasenso sa diri ninda, paano ninda mapapaasenso ang kamso? Mayo nga din sindang trabaho, paano ninda matatawaning trabaho ang tao? So mayo man sindang naglibong maray ng panahon ng COVID, panahon ng bagyo, ano pa kaya sa mga maabot na panahon? So, normal yan, pero ang salamat man sa mga tao, sa mahal na Diyos, na dahil mo nagtutubod ang mga tao dahil nahiling nung survey ng Pulse Asia ng December, ako, si Congressman Migs, Governor Luigi, overwhelming man ang support ng tao. At hindi lang overwhelming, nadadagdagan pa ang tiwala, support, trust, awareness, tiwala. Yan ang inspirasyon namin, kaya lalo kami naglilibot at nagpupursige, tangaling makalibot, makataoning tabang, mas makataoning maray na mga proyekto. Congressman, isa ho sa ikinakalat ngayon sa social media, ito pong ito mga pick-up lines na uso naman nga sa mga kabataan, sa youth, sa mga millennial, na pinapalaki po ang issue. Congressman, ano ba ang totoo nitong pinapakalat na pick-up lines nitong mga kalaban nyo sa politika? Kong?
Well, una-una, nagpapasalamat ako sa mga kalaban namin dahil imbis na maraot ako sa tao, lalo po ako sumisikat. Hindi lang sa Kamsur, sa Metro Manila, lahat ng libutan ko, sir. Sabi nila, sir, nakakatuwa yung pick-up line mo. Kasudmangani, may meeting kami sa National Unity Party Oo. sa Maynila. Yung ano yun nagkaroon kami ng party, akong presidente. Lahat sila natuwan-tuwa. Halo yung napanood mo, over 15 years ko na ginigibo yung pick-up line. Ang tao matuwa. Nahiling mo man sa video, mga Yes. tao nag-uurugmahan. Tapos sinapot ko, gusto pa ba nindo? Sabi iyo, depende sa nagtataram yan Alam mo yun? Yes. Alam mo, sa mga nagpasikat ng pick-up line, si Senator Miriam Santiago, no? Yes, sir. So, kung titignan mo sa YouTube yung mga pick-up line niya, may mga green joke siya, mga gusto mo ng tao. Hindi naman tayo nang insulto maski kung si Sai dyan. Kaog-kaog man sana yan. At normal sa tao yung mga green jokes na yan, mga Correct. ganyan. Maya man na insulto. Ang katotohanan, kanakaaging tao ko pa yan sinabi na yung sinasabi lang video. At ginigibo ko yan. Ngunyan nga, malibot ako, tataram ko. Gusto ng tao, hinahanap ninda. Ang problema lang, yung mga kalaban kasi, wala talagang mag-ibo. Subukan kaya ninda mag-pick up line kung hindi sila batuhin ng kamatis dyan. Kasi ang mga kalaban namin sa itsura pa lang, bastos na. Sa taram pa lang, bastos na. Alam mo yun, mayo na nga natatabang, bastos pa. So, papadagos ko yan. Oo. Yung mga sinasabi ninda nagre-reklamo. Nagre-reklamo sana, pero may mga kalaban namin, ang majority, 80-90% ng tao, gusto ko yan. At mayong nababasos na anggot dyan. Kasi kung hilingin mo yung tao, nagkukurahaw ba nga, tapos nagkuugma. Tama dahil. Correct. Nakapunta na ko sa ano mo po sa ganyan pong pagtitipo. Nakita ko yung mga kabataan talaga tuwang-tuwa. Anyway, Congressman, ito hong mga, sabi nga dyan, may mga pick-up lines talagang medyo gustong-gusto na mga kabataan po natin, Congressman. Isa ho sa mga kumakalat dito kung itong reaksyon daw, kukunin ko yung reaksyon mo, itong sinabi ni Mr. Bong Rodriguez na kailangan daw ibalik ang mga nawawalang kayamanan sa Karamuan. Kung ito yung kanilang sinasabi ngayon, ano ba yan, Congressman? Alam mo ba yan, yung nawawalang kayamanan daw sa Karamuan? Una-una, ang mga tao sa Karamuan, Tios, yan ang dapat tawan ng solusyon. No? Bakit Tios? Ang mayor dyan, may mang ginigibo. Ang congressman naman, hilingan mo naman. Pasirang buhay sana. Siguro, haputunin na si Permin. Yan ang mabolo. Yan baga ang ang namamayukan sa kalikasan kadtor kaya nagkaigwaning data sa care issue, di ba? Oo. Siya baga haputon mo. Ngunyan makakampisan di Army. Ngunyan, hindi man si Bong Rodriguez talaga. Pasensya na lang natin. Kulang sa pansin man yan talaga. Kita kung hilingan mo, puro panraot. May man di man naglilibot, di man nagtatabap. Ngayon, sinasabi niya, kung igwang kayamanan na wara dyan, haputon niya yung mayor, haputon niya si Congressman Pentebella, ang pamilya Pentebella, na 117 years na nandyan. Ang issue, mayaman ng Karamuan, pero tao, Tios. Magayon na lugar, may beach, dahil man dinidevelop. Nung dinidevelop ko yan, siging para kontra, pag ulang kan proyekto. Sinasabi ni Bong Rodriguez, taga-Karamuan siya, mayaman siya na taong ayuda sa Karamuan. Saro yan sa mga nagrabihan ng bagyong Pepito. Kami na nauna kami ni mga housing materials, mga yero, semento, cash assistance sa mga naapektuhan partially totally damaged. Ano ba ang ginibo ni Pentebella sa kanibong Rodriguez na puro ngaw-ngaw sana. Saka yan si Bong Rodriguez na kulang. Hilingan mo nagduman sa cybersecurity na aarangin ng fake news. Ibabalita, halaton mo na lang ang panahon, baka mapatunayan namin siya ang involved sa fake news. Kami di kami nagtataram, di kami nag-aambog. Ipaliwanag niya kung paano siya nakabakaling sa sakyan, mayaman siyang trabaho na buhay. Ipaliwanag ni Bong Rodriguez bakit yung Gibo Foundation i-stock ng dadebert ng DSWD na food pack sa warehouse na siya ang may sadiri o direktor siya. Yung sasakyan niya na Nissan pickup nakaparada duman nung inimbestigahan nakarehistro sa iya. Dahil siya nagluluwas yun sa sasakyan. Wala daw siya doon. Nandun naman siya. Nandun yung sasakyan niya. So, dahil panganin siya na early here maski barangay Kagawad,
mahiling mo, nagda-divert ng DSWD box, sa nakita paano mo titiwalaan ng sarong tao na mismo DSWD box, dinadivert niya. So, okay lang yung mga issue na yan, pero siya baga napapasupog dyan. Una, issue karamuan, nakaw na yaman. Ako to niya ang pamilya Puentevilla, bakit iwas ang tao? Diba? So, siya siguro ang may nakaw na yaman kasi di man siya mayaman, nagkandidato siya, baka nagkapera siya, bumili siya ng mga bagong sasakyan. Maingani siya sa diring harong. Sabi ko nga paano niya mapapaharong ang mga taga-Kamsur? Siya sa mismo, main sa diring harong. Okay. Congressman, nakakabit daw sa atin ang EBFM saka ang partido na unahin ko muna si Papa Benny. Baka may pick-up line si Papa Benny sa EBFM. Boss Benny, good morning. Thank you very much, Ka Benji. Good morning po, Congressman. Hali po din sa DWEB, si Benny po. Good morning po, Kong. Good morning, Diyos Marina Aldao sa mga taga-Rinconada, Diyos Marina Aldao, Benny. Opo. Siguro sa inyo naman galing, Congressman, ano po? Kumusta ang mga Team 1 natin dito sa Rinconada? Lalo-lalo na at malapit na po ang eleksyon, ang karampanyahan. Kumusta po ang mga Team 1 natin sa Rinconada? Sobrang ang Team 1 talagang sa Rinconada, mahigos, mga dedikado, sinserong mga servidor yan, kadaklan dyan, incumbent, at ako lang sa kuyang pagtubod, gabos na yan, magana, madadagdagan pa ng mga baguhan. Talagang matitibay ng mga leaders yan na nagsiservisyo kasama namin na makataon ng serbisyo kapwerte sa Rinconada. Opo, alam naman ng mga taga-Rinconada at ng buong Camarines Sur na kayo po ay babalik bilang gobernador ng ating probinsya, Congressman. Ang tanong po ng ating mga kababayan dito sa Rinconada, ano kaya ang plano pa ni Governor Elry Villaferde para sa Rinconada na talagang kinakailangan mangyari po sa Rinconada, Congressman Elroy? Well, una-una yung pasakaw-balatan na kailangan na yan, magtatarabangan kami ni Congressman Mig at sin mga mayor dyan na mahaman niya, no? Tapos yung apwera dyan sa highway na yan, mga diversion road, tatarabangan kami ni Congressman Migs na matapos yan, no? Yung mga padagos na mga request na mga additional schools sa Irigan, Nabo at ibang lugar, pagtarabangan niya na matawaan kasi edukasyon, importante yan. Yung community college na napo na nasa Bato, as governor, ako po magpapatakbo na niyan. Inumpisa ni Governor Luigi yung pagpatayo, papagayon ng natin yan. Pag napasa na po yung Bao Community College, malapit nang mapasa, sana ma-action na ng Senado na maging state college, matabang man ng probinsya dyan. Yan sa edukasyon. Yung healthcare, papadagos natin yung pinunan ni Congressman Mix ng Governor siya, Luigi, yung healthcare on the go, dadagdagan natin ng mga medical van at iba't-iba pa. Ngayon, siyempre, ako alam mo naman, mahilig tayo sa turismo na nakakataoning trabaho, oportunidad. I-develop natin yung mga magagayon na lugar dyan sa Bato, Balatan, na nga ni maging tourist destination, makataoning hanap buhay at oportunidad. Ginibo ko na po yan sa Karamuan, sa CWC. Kayang gibuon po yan. Hanap buhay, trabaho kay Puan, infrastructure, education, help. Lalo pang papakusugon yung mga programa na yan. Tuloy-tuloy yan. Yung internet, libreng internet po na may mga eskwelahan na libreng internet. Siguro dapat itaon namin sa inyo kung ano yung mga eskwelahan na yan. Ining bulan na init, sa programa ni Governor Luigi, mapoon na po yung pag-install ng mga Starlink sa mga coastal upland barangays na nga ni makataon ng libreng internet. Ako man ang mapadagos na natadagdagan pa po natin yan. So napakarami po kami, may plano, may programa. Yung pagpagayon ng mga facilities sa iba't ibang bayan, nahiling nyo sa buhi. Ginibo po ni Congressman Migs, Governor Luigi, nagtabang man ako dyan. Yung outdoor basketball court, karoon nasa Amerika ka, na pwedeng gamitin sa basketball, volleyball, zumba, event center. Mapagibo kita kayan sa iba't ibang mga banwaan. So, malinaw na programa, infrastruktura, yung ibang lugar na may mga problema sa tubig inumon, yan, bibigyan natin ng solusyon yan, lalo na dyan sa partido. Ang dami-dami, magtatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nagkakapirang mga programa na gigibuhon tayo. Yung El Verde program na padagos ng pagpapatanom sa mga mangroves, na mga hardwood, mga bamboo sa mga areas by the river.
nakakataon yung trabaho, napopotera pa yung kalikasan. So yan po nagkakapira. Malino na programa, plano. Opo. May nag-text lang dito. Pakitanong naman kay Congressman El Rey, kumusta na yung Bicol Light and Power? Dahil hanggang ngayon, Congressman, may mga problema pa talaga ang mga taga-Rinconada pagdating po sa serbisyo ng Castro Roque Trust, Congressman. Well, good news po, third reading na po. Sana mahabol pa po dahil mag-a-adjourn na February 3 tapos June na. Ihabol po natin yan. Alam mo kasi libo-libo ang nakasalang sa Kongreso. Pero maganda na ma-approve sa House, sa Senado po yan. At hindi kami titigil lang hindi ma-approve yan. Kasi problema talaga. Yan ang solusyon talaga. Yung mga iba nagreklamo tungkol sa mataas na kuryente, wala naman silang solusyon. Ito talaga malinaw na solusyon. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. May proseso po yan. Approve na sa second reading sa House. Ma-approve na rin sa third reading. So, ipa-forward na yan sa Senado. Okay. Congressman, thank you very much po sa oras mo. Ka Benji, maraming salamat. Back to you. Okay, salamat Benny. Congressman, nakakabito sa atin kanina pa ang partido, kaya lang wala doon si Kakiko kasi nag-outtaking kahapon ang mga KBP official sa Metro Manila. Nasa linya po si Rene Orellosa ng KM Partido. Rene, good morning. Maraming salamat ka Benji at good morning po kay Congressman El Rey Villafuerte. Good morning po sir. Sa Good aming pong morning, katanungan Dr. dito Nada, sa mga partido, taga-partido po. sa pag-iikot po ng Team 1 na GOA sa pangunguna po ng ating mayoralty candidate former Mayor Raquel Slim ay ang panawagan po sa mga mamamayan dito po sa bayan ng GOA na suportahan ang Team 1 GOA. Lalong-lalo na po ang Team 1 Kamsur sa kadailanan na ito po raw ang ito na lang po ang tanging pag-asa ng mga taga-bayan po ng GOA na mabukusan po itong Partido District Hospital, Congressman El Rey. Tama yan. Yan ang malino na gigibuhon pag nanalo si Mayor Raquel Lim. No? Dati siyang mayor. Sabi ko, paganahin niya yan dahil kailangan talaga mabuksan na yan. Isipin mo yan nung panahon ni Mayor Antero Lim, Mayor Raquel Lim noon, ginawa yung GOA Hospital, haman na, kaipwa na lang ng mayor's permit na hindi tayo tinatawan ng presenting mayor. No? So, yun ang issue sa presenting mayor, Tagtungon yan, na imbis na makatabang sa mga tao, ay hinaharang po nila yung mayor's permit. Gusto nga nila, kunin raw nila yung hospital. Sabi ko, sige, kunin mo, pero ang kondisyon, patakbuhin mo. Hindi naman nila kaya. So, mananalo po yan si Mayor Raquel Lim dahil simpleng programa, plataforma eh. Pag siya nanalo, bubuksan yung hospital, tabang sa tao, libreng healthcare, libreng hospital services, gigibuan ng probinsya at matabang si Mayor. Yan si Pido, kalaban niya, abot ng taon at namamatian namin, nagkukusog po ang grupo. Sobra, dahil dami naglilipatan, ayaw talaga dyan kay Pido. So, mag-iigos lang po yan si Mayor Raquel Lim. Sana sa mga taga-GOA, supportan po nila yan. Sa simpleng programa, pag siya nagana, mabubuksan po yung hospital sa GOA. Opo, at isa pa po sa aming mga katanungan dito po sa partido. Gaano po katotoo po, Congressman El Rey, na si Konsal Ervin Boran na tumatakbo po bilang Vice Mayor ng bayan ng Tinambak ay may kinaharap daw po na disqualification case. Kung may alam ka po sa issue pong ito, Congressman? Di ko po aram yung issue. Pero siyempre, malakas siya, maga naman. Arog man yan ng style ng Team Bukag na bukago ng eleksyon, bukago ng ang sistema. Dapat yan nila ang tao na magpili. Ginibo man yan ng Team Bukag na finailan man si Marco ng disqualification dahil takot sila. Basta sa survey, magana si Marco, finailan ng disqualification, arog man yung kay Bora. Siguro iba pa niyan. Gibo maninda talaga yan. Mayo man valid rason. Paano naman madidisqualify yan? Incumbent. Haloy na nagsiserve. So, lang yan, mga style man lang ninda yan na ginugulo nila yung sistema, yung tao. Magana naman yan si Vice Mayor Ervin. Opo, Congressman, maraming salamat. At sa huling katanungan po namin dito sa partido area, natutuwa po ang ating mga kababayan sa bayan ng San Jose at Lagunoy dahil ganap na pong pinasimulan ito pong konstruksyon ng community college. Sa bayan po ng presentasyon,
ng aming pong makapanayam si Engineer Pedro Delfino Delinya Jr. na tumatakbo rin po bilang mayor sa ilalim po ng Team 1 na Kamsur. Ay meron din po silang kahilingan na magkaroon din po ng community college sa bayan ng Presentasyon. Subalit sila po ay nangangamba. Kung nangangamba po sila, baka po raw hindi naman matuloy ang pagkakaroon ng community college sa kadahilanan po na ang mga naninilbihan ngayon sa bayan ng Presentasyon, mga incumbent elected officials po ay mga kalaban po sa politika ng Kapitolyo, Congressman. Well, ang solusyon yun, panalawin nila si Mayor Pete Delinya as mayor. Kasi alam mo, ngayon lang, napapatayo kami ng covered court sa barangay, sa partido. Hindi binibigyan ng mayor's permit, ng building permit. Tapos sasabihin nila, wala raw kaming project, samantalang inuulang nila. Ugali man yan ng mga pamilya Bukag sa mga kapartido niya. Gusto ko nga ilabas na yan. Ito mga programa ni Gob Luigi na gustong gawin sa partido at ibang lugar, inuulang ang building permit ng mga mayor. Mas lalo yan pag magpag-ibukan ng college, hindi bibigyan ng building permit, bibigyan ng mayor's permit. Kaya panalunin na lang si Pete Delinya, 3 years lang. Arog kan Delinya ngunya na nako, ilang dekada na walang asenso tiyo sa mga taga-presentasyon. Arog man sa Karamuan si Roma. Sa partido man talaga malinaw, basado sa datos, pinakatios na mga banwaan, tios na distrito, samantalang isang pamilya nagayaman. So, payaman ng payaman ng isang pamilya, ang mga tao, patios ng patios. Eh, bayan na yan, talagang, ano na yan, panahon na talaga na magkaigo ng pagbabago dyan sa partido. Kasi pag day pa maribayan yung mga yan, ang kawawa man mga tao, bakong mga nagkakandidato. So, sana, nagdadangog ang mga taga-partido, nakaagi na ang tulong taon, eleksyon na naman, anong nangyari ng 3 years sa partido? Igwabang turismo, Mayo, nakatao ba ng hanap buhay ang sarong pamilya dyan? Mayo, binagyo ang Karamuan, katakol na gabang harong, ang nagtabang, pamilya Villapuerte, kasaman si Marco Gumaba, nanoo kami ng partially totally damage ng mga sa mga pamilya. Sinda Mayo, ngaw-ngaw. So, kawawa ang tao, malalangkaw ang presyo ng kuryente, sinda may kapot dyan sa Kasureko, o Mayo, mayong tubig inumon. So, yan ang problema po. Yes po. At ang ibinigay pong halimbawa po ni Engineer Pedro Delinya Jr., ito pong municipal hospital na noong mga naunang panahon na congressman, mayroon na po daw dyan na ipatayo na municipal hospital na provincial government sa bayan ng Presentasyon. Subalit hindi daw po binigyan ng permiso, kaya po natigil po yung operasyon ng Presentasyon na municipal hospital, Congressman. Totoo yan, inuulang, di binibigyan ng permit, pinapahirapan, magbibigay kami ng food pack, papadlakin yung barangay, tinatakot yung mga teacher, magpunta kami sa school, tatakotin yung teacher, wag raw kami papunta. Yan naman ugali sa partido. Yan ang dapat isipon ng mga taga-partido talaga. Kung gusto nilang mapadagos yan, nasa sa inda yan. Pero kung gusto nilang pagbabago, oportunidad, karahayam, tabangan din na mga kandidato ng Team 1 Kamsur. Kasi kung dahil hindi paganahon, ang madadaog man tao. Mawawaran sila ng oportunidad, mawawaran sila ng oportunidad na makaikwan ng mga maraming na programa, proyekto, ayuda. Nasa sa inda po yan. Pero ako lang sa kuyang pagtubod, gusto na talaga ng partido ng tunay at mabilis na pagbabago. So yan, sigurado si Marco Gumaba pagtabangan, maramamatian nila yan. Mga mayor, Pete Delinya sa Presentasyon, Raquel Lim, mga members ng Team 1, ako lang sa kuyang pagdabod, magana na sila. Pasensya na po, lilipad na po ako, pasiring Pasakaw. Siguro sa mga masunod na aldaman, libre man ako magpa-interview pa po. Sige po, maraming salamat po, Congressman Henry Villaferte, mula po dito sa KM Partido. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Diyos mapilo. Bueno, mga tugang yan si Congressman El Rey Villaforte kan 2nd District kan Camarines del Sur. Nadangog niya to si mga pahayag niya. Manungod po duman sa mga nagluluwas na mga issue digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur. So kung nag-aantapay ini pong si Bong Rodriguez, pakisabi lang po tabi Sir Mr. Bong Rodriguez,
pakisabi lang po tabi kung anong yaman ang nawawara dyan po sa partibismo kada banwaan kada karamuan na ang sabi mo po iyon na ang yaman kan karamuan ibabalik sa mga taga-karamuan. Tano nawawara po? Kung may nawawara po, pakiapot mo dyan tabi kay Mayor Marilyn ko, kay Permin Mabulo, asin man kay Bukag, kay Puente Villa. Tanganing sayod, tanganing maaraman ka na publiko. Masakit magparasabi na anyaman ibabalik sa karamuan. Ano po? Digdi po garo nagluluwas kayan nagkakaigwa kita ninda mind sitting sa partibismo kan mga constituentes na may nawawara dyan mga yaman o kayamanan. Kung may nawawara si Isay napasain ang yaman na iyan. Tanganing mas malinaw ki Mr. Digdi po ki Bong Rodriguez para man si mga parantabay niya to partner bastante ang impormasyon dahil kita mag pahayag na digdi po mga tugang duman sa mga kababayan ta na dahil kita magusto na dahil malinawan na nasambit ng issue. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi sa laog kan na programa. Uy, pastor, ika pastor ta mahilig kang magkuti-kuti. Aram mo kung isa'y nakaimbento kang telebisyon o technician yan, dapat nag-aaram ka yan. Pastor, aram mo kung isa'y nakaimbento kang telebisyon. Ay, aram ko, maurag ka mag-irahay kan naraot na telebisyon. Naraot na cellphone. Aram ko nga maurag ka kayaan. Tatrabaho mo talaga yan. Kaya lang si Isay nakaimbento ka na television na mga tugang. Paano nagkaigwan ng television and paano na i-on air ang television na mga tugang. So duman sa mga kababayan ta iniyo po naday nag-aaram ko ni Isay na takita baga sige anda daralan ka na TV kung minsan na panglinga niya to pangaling-aling dumampo sa tuyang mga aki bubukasan niya to si television pundo na ngayon tamahiling niya kitang TV and kung gusto makailing ng pelikula television and sa tuya mismong ginigibo lalong-lalo na mga tugang pag abot duman sa mga kababayan ta pag-abot sa pagbabarbanding kan pamilya nagtitiribi-tibi. Ngunyan kanda January 26, 1926 ipinahiling sa London, England kanda sarong Scottish inventor na si John Logie Bird an invention na television system. Ini ang pagpuon mga tugang kana makabagong dalagan kana komunikasyon as in entertainment. So sa panahon lang kana mga inot na mga Griego digdi nangiturugan ana mga tao na makahiling gikan sa harayo kana taon na 1872 kana aksidenteng digdi aksidente lang na maimbento kan sarong English telegraph worker na si Joseph May na may kakayahan na baguhon ang pinag-aapod na electric conductivity kan selenium wire. Ini ang naging puon na mga tugang kan pagribay kan liwanag pasiring po sa electrical signal. So taon na 1880 kan ipublikar
ni Prince Engineer Maurins Liblanc sa Lumere Electric Journal ang mekanismo para po sa visual image. Ini ang naging basihan na mga tugang kan mga imbensyon kan television. Maski nga ni magayon na itong naging paglatag ni Liblanc sa mekanismo kan visual imaging, mga tugang, dai kani nagibo, dai po niya nagibo na mahiling ang sarong makina dapit sa bagay nini. Ngunyan, ang German engineer na si Paul Nipko, na naggibo po kan na pinag-aapod na electricis telescope. Teleskopyo, mga tugang, electricis telescope, kan na 1884, ang nag-imbento digdi po sa pinag-aapod na scanning disc na may kakayahan na mag-project ning kompletong picture, mga tugang. Ang konsepto ni Nipko, iyo po ang ginamit ninda John Lodgebird as in Britain na si Francis Jenkins kanda Estados Unidos para po bilugon ang kainot-inuting matrayumpo na television. Iniyo po kadto ang television inaapod ninda na televisor. Televisor ang naapod ninda. Ang pictorial transmission machine nagibo po ni Bird. And nagagamit po kan pinag-aapod na mechanical rotating disc. Iyan na tanganing maiskan ang mga naghihiro na mga imahe para maging electronic impulse. Ang mga impormasyon na ini, mga tugang, ipinadara kan cable sa screen, tanganing makabilog kan pinag-aapod na low resolution patterns. So kan January 26, 1926, kanda ipahiling po, ipinagpresenta ni Bird sa publiko ang sa iya pong imbensyon. So tampok po, kaini, iyo po ang inot na TV program, mga tugang, ang payukan duwang ventriloquist dummies. Iyan kanda 1928, kanda isagibo ni Bird ang kainot-inuting overseas broadcast gikan po duman sa London, pasiring duman po sa New York. So paghaling London, pasiring po sa New York, mga tugang, si kainot-inutian na imbensyon kung taano ta nagkaigwa po nin television and taano ta nagkaigwa nin TV program. Kabali na dyan na mga tugang ining mga newscast, mga pelikula. Kan pariyong taon, kan 1928, mga tugang, pariyong taon, ipinabisto ang kainot-inuting color television. Kan 1939, kan magpuon po ang regular television broadcast sa Estados Unidos de America. Taon na 1954, mga tugang, taon 1954, kan digdi po magpuon sa nasambit ng nasyon ang color broadcast. So yaon na dyan, nagkaigwa na kadtong mga TV announcers, arog na mga yaon na nadadalan niyato ng mga newscaster ngunyan dyan po sa television. Sa Pilipinas, mga tugang, so naimbento iyan na ang television, naimbento po iyan na, mga tugang, ni John Lodgebird. Iniyo po si John Lodgebird sa pong Britain,
sarong Britain kaya duman na nagpuon ang pag-air kan na TV na igwananin mga tao na iiling na kan mga tao duman po sa London nagpuon ta Britain siya so duman po nagpuon sa London and iyan po naipadara niya sa parte mismo kanda Estados Unidos de America mga tugang duman po sa New York. So pagaling London nahihiling na pagpahiling niya na pagpresentar niya sa publiko uri nga naimbento ko TV nga may mga tao na ngayon dyan may pwede ka na ngayon magdala ni na mga pelikula. Ito po simultaneous nadadalan na duman po sa parte mismo kanda New York sa Estados Unidos de America. So paghaling London mga tugang diretso sa New York. Iyo pa lang yan si lugar na inaabot pero nagpuon na ang TV. So 1939 na digdi po nagkaigwakan pinagaapod na regular television sa US. Asin ka na 1950 gusto sabihin ka 1939 na mga tugang ka 1939 digdi po intirong Amerika intirong Amerika igwananin na TV may TV na mga tugang so nagpuon iyan sa London nakaabot sa New York alagad pag 1939 gabos na po sa akop ang Amerika from Britain to America to US. So kanda taon 1954 nagpuon na po ang pag-broadcast man nagpuon na po ang nasambit ng television digdi po sa Pilipinas black and white pagkatapos igwananin na colored so iyan digdi yan 1954 sa Pilipinas. Sa Pilipinas ipinabisto po ang television ipinabisto po ang television kan 1953 1953 sa Pilipinas nagkainot igwananin na TV sa Pilipinas sa mga tugang nadadala naman si mga tao natakad to siyempre pag inimbintuan sa rong bagay naiinot yan duman sa lugar ninda so mayo pa kita kayan kadtong 1926 saka 1939 mayo pa kita so nagkaigwalang ninda television digdi po sa Pilipinas kan 1953 kaya sa Pilipinas ipinabisto po ang television kan 1953 as in digdi po nagkaigwa kan pagbukas kan mga television kan magbukas ang DCAQ TV Channel 3 DCAQ TV Channel 3 o ito pong pinag-aapod na Alto Broadcasting System. Iniyo pong Alto Broadcasting System kung saan iyo ang nagdara kan television digdi po sa Pilipinas iyo na yan ngunyan ang pinag-aapod na ABS-CBN Network sa Manila. Ang istasyon na ini pagsasadiri po kadto ini yung mga tugang ang ABS-CBN pagsasadiri po ini kadto kan pamilya ni President Elpidio Quirino na si Antonio Quirino sinda po ang may kadsadiri kani mga tugang ang pamilya ni President Elpidio Quirino. Ang ABS-CBN paghaloy na pag-aire pagabot na pag-aire kaniyo po mga tugang ABS-CBN nabakal ini paghali sa pamilya Elpidio Quirino nabakal ini kan Chronicle Broadcasting Network kan pamilya Lopez so nabakal yan and iyan naging rason po tanganing mabilog na po itong pinag-aapod na ABS-CBN yun na yan na mga tugang iniyo pong ABS-CBN na kung saan iniyo po iyo ang pinag-abang-abangan kana sa tuya pong mga kababayan kaidto ngunyan sarado ang ABS-CBN ninuli po iniyo po mga tugang
dahil nakapag-renew ka na sa inda pong lisensya, na makapag-broadcast sa paagikan na television, kaya sinaraduhan. And iyan sa panahon yan ni Duterte, ni Digong, panahon ni Digong, sagkod niya na mga tugang, dai pa nakakapag-airi, iniyo pong nasambit ng ABS-CBN. Maging si mga istasyonis ni na radyo ninda, kabali po mga tugang sa pinagapasarahan ni Digong. Nakadaramay. Di kadto baga igwa baga kadtong FM ang ABS-CBN digdi So ngunyan sararado iyan gabos pati na itong ABS-CBN television. Kung nagbo-broadcast man sinda Facebook, taday man sakop yan ka na pagpasara ni Digong. So may Facebook sindang broadcast. Kaya bagang ngunyan, itong mga itong mga artista kan ABS-CBN ninuli kan iguan Memorandum of Understanding sa pagultanan kan sa pagultanan po kan GMA7 mga tugang si ibang mga artista kan ABS-CBN yaon po dumanda nag-iere sa parte mismo kan GMA7 araw kan tawag ng tanghalan to partner tawag ng tanghali tawag ng tanghalan to kung saan na iyan tawag ng tanghali ay tanghalan pala iyan ko ta na si babalian ni Bus Uka iyan ko ta na si babalian ni Bus Uka kadto pinaapudan na si Bus Uka mga tugang alagad yaon na si kuya ni yaon na digdito mga crew si mga crew kan ABS-CBN na mga tugang sa tawag ng tanghali i-stay tanghalan permi kita palibasa udto na partner permi kitang tanghali tanghalan palan itong tawag ng tanghali i-stay tanghalan iyan ko ta na mga tugang iyan si babalian ni Bus Uka. So, yaon na digdi itong mga crew. So, sinusundo na si Bus Uka kanda anong 19 to Bus Uka? Kanda sinusundo ka na digdi kanda crew. Kanda tawag ng tanghali, stay tanghalan. Anong 19 to? Kaya lang nagkataon na mga tugang inabot ninda sipon asin paa si Bus Uka kadto. Grabe ang paghihinayang. Kaya ngunyan na si Bus Uka pag nagkakakandikit na lang ninda kadtong sinanlag. Saro to sa nakapa kuyan nagpakuldas kan busis ni Bus Uka partner. Sayang Bus Uka. Kuta na si Bus Uka day ta mahihiling digdi. Madadalan ta lang sa television partner. Sayang ang mga pagkakataon. Iyan da mga tugang. Sabi ni Bus Uka, kung ibabalik lang ang pagkakataon, dai na kumasanlag. Ninda dakul na lana partner. Ito man kayong binakalan ni Bus Uka kadtong sinanlag din sa may party mismo kan atubangan na grabe man si ikinagnala na partner. Pero ako believe ako pagabot sa busis sayang lang si pagkakataon. Sayang lang. So kuta na permitang nadadalan sa television partner. Si Bus Uka. Inot pa ni si Bus Uka, inot pa ni mga tugang ki Bugoy. Inot pa ni ki Bugoy. At sabi nga ni Bus Uka, si Bugoy nga ano to Bus Uka? Garo na training pa ni Bus Uka. Kadtong nagpupuon-puon pa lang si Bugoy. Mga tugang kan pagkanta. Ta si Bugoy baga partner. Ngunyan sikat na si Bugoy.
Bakong si agpigis mo. Oo. Saro siya sa dalan, judges sa dalan sa Kalangitan. Si Bugoy kaya baga, kuyan ini, nagbali sa dalan sa Kalangitan, saro sa mga judges kadto si Busuka. And iniyo, partner, si Bugoy, bakong janitor lang ini partner, kan panahon, Busuka, dyan sa kuliyo sa USI, mga tugang, ini yung si Bugoy kan madiscovery. Oo. So aram-aram ni Busuka, sayang Busuka ana pagkakataon. Kuta na mga tugang digdi si Busuka arayuunan pinag-abot. Inda libot niya na kuta na. And intirong kinaban partner. Na siyempre may mga imbitasyon, mga concert mga tugang. O ilinga si Bugoy, nasaro lang sa mga naging judges pa si Busuka pagbalikan ni sa amateur ni Bugoy. Ano po? Sa dalan sa Kalangitan. Saro pa si Busuka. O ilinga. Ngunyan si Bugoy baka haros malibot na mga tugang intirong kinaban. O araw ko ta na kaya si Busuka kan kuta na ngunyan. Sayang, sabi ni Busuka, sayang nga si pagkakataon. Pirang bisis ini na imbitaran partner. Ikaduwa itong saro pa Big Brother, yes. Si sa Big Brother ay na do kay na Busuka. Pag may mga national competition, medyo may mga rimalasong nag-aabot kay Busuka. O itong sa party mismo kan Big Brother, nautos si Busuka, di makabalita. Ang Big Brother baga naka-quarantine yan. Nagkapirang simana ka, na ika-quarantine ka mo lang dyan, iribanan. So, dahil na naman nakaiba, sinusundo na naman yaon na sa airport. Partner, malunod na lang sa aeroplano. Nagdeklara ang Busuka, may utos po ngayon ko, wag yan isama. Iwan yan. Iwan yan si Busuka. Wag isama. Magkakaroon ng mahulakitan mga tugang itong mga contestant. Kaya di malas. Ang saro lang na binalian ni Busukang national competition na dahil siya di malas. Pero nag-champion ang swimming partner. Swimming, champion yan, palarong pambansa. Busuka. Kaya nga kung may nawawara na yaman, baka naulog dyan sa kadagatan sa Karamuan, isabi lang mga tugang ni Bong Rodriguez. Tarururi po niya ni Busuka. Pastor? Busuka, champion. Pag-abot po mga tugang sa swimming competition, palarong pambansa yan palarong pambansa, kadakol ang mga nagralaban-laban, gabus na riyon sa Pilipinas, pero Busuka nag-champion. Kaya mayong rason na daiyan ruripon tabi, Mr. Bong Rodriguez, kung naulog man itong sinasabi mong kayamanan dyan sa dagat kan Karamuan. Ang bira nawawara na si yaman, ibabalik sa mga taga-Karamuan. Ay nako, so yan ang pinagsasabi ta. So iyan na mga tugang mga darakulang mga oportunidad na sinasabi tang nagkasarayang. So napag-ulayan ta lang po iyan sa television iyan si pakamukna kan na kung paano nagkaigwa nin television o paano nai-airi ang television na may tao na nagpuon naman sa London, suminunod simultaneous broadcast from London to New York and nagparadakula sagkod ng digdi sa Pilipinas, Iguananin TV. Nahihiling taan mga tao live na nagtataram sa television. O kuta na, naidagdag tato, dapat si Busuka naihiling naman dyan. Kung may mga konsyerto kuta na sa ibang nasyon, pwede mga tugang na naimbitaran siya. Si Bugoy nga ni naimbitaran, Busuka pa daw. So iyan na mga tugang, sayang
na oportunidad, sayang na pagkakataon. Ay inabot na kaya kita nin oras nin na pamamaaram inabot na naman kita nin na pamamaaram digdi po sa laog ka na programa kaya duman sa mga kababayan ta, mga tugang paabutan ta nin good morning sa tuyang mga parantabay na nagdadangog po digdi sa laog ka na programa kay Sir Nadisina Jose, maray na aga po. Kay Ma'am Franz Rua, good morning. Kay Ma'am Ruth Cledera, maray na aga po. Kay Sir John Kim, maray na aga po. Kay Ma'am Jilibi Cuido Riva, maray na aga. Kay Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning po tabi. So marahay na aga po sa gabos niya itong mga parantabay. Mga tugang, sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, mga tugang. Ako po, si Junel Cuba. Ako po si Junel Cuba, kaibanan niya ito dyan, siyempre, mga tugang ang programang papitik-pitik lang. Mga tugang, salamat mapasatuya pulugod, an biyaya asin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.